Magkasama, magkasangka, doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi order. Ang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Lingkod ng tama. DWIZ, Monday to Friday, 6 a.m. Silipin na po natin muli ang mga headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Mga nagsusulong ng charter change o chacha, posibleng kasuhan kung mapapatunayang gumagamit ng pondo ng pamahalaan. Tandem! Posibleng pagdami ng mga nagugutom sa gitna ng pagsirit ng presyo ng bigas ay binabala ng isang grupo. Tandem! Deadline ang party list registration para sa 2025 midterm elections. Wala ng extension ayon sa Comelec. Stool sample mula sa kontaminadong tubig sa Baguio City nagpositibo sa virus na may kaugnayan sa stomach flu. Tandem! Balita naman sa balitang pangkalakalan, target na gross domestic product ng Pilipinas posibleng hindi maabot ngayong taon. Tandem! Sa ibayang dagat, 22 katao patay sa landslide sa isang minahan sa Tanzania. Tandem! Sa showbiz, concert queen Pops Fernandez aminadong naging nobyo si Randy Santiago sa telepono. Gary Valenciano nanligaw din. Tandem! At sa mundo naman ng sports, abangan ang latest report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! At sa oras nga na 5 sandali makalipas ang ikapito ng morning sa detalye nga ng mga balita, maaaring mapawalang bisa ang mga lagda sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Ito ang iginiit na ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa gitna nga ng alingas-ngas na may nangyayaring bayaran ng 100 piso sa mga lumalagda o lalagda sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Ipinalawanag ni Chairman Garcia na kung mapapatunayang nagkaroon talaga ng bayaran sa mga lumagda sa naturang petisyon ay mapapawalang bisa yung mga signature. Idinagdag pa ng Poll Body Chief na maaari ring makasuhan sa paglabag o paglabag sa anti-graft o malversation of public funds. Ang mga nasa likod ng People's Initiative kung mapapatunayan na kanilang ginagamit o ginamit ang pondo ng gobyerno upang maisulong ang tiyatsa. At naman ni Garcia na magiging mabusisi ang poll body para makumpirma ang mga lagda sa People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. Tandem! Nagbabala ang grupong Bantay Bigas hinggil sa pagtaas ng insidente ng gutom sa bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bigas. Ayon kay Cathy Estavillo, Bantay Bigas spokesperson, bumaba ang bilang o nabibiling kilo ng bigas ng mga mamimili. Dagdag pa ni Estavillo, kahit sa mga lalawigang nagpo-produce ng bigas diyan sa gitnang Luzon, mataas ang retail price ng mga pangunahing pagkain. Bigyan din pa ni Estavillo na nakakabahala na umabot sa 54 pesos ang pinakamababang presyo ng regular well-milled rice, habang 62 pesos naman ang kada kilo ng imported rice. Sinabi pa ni Estavillo na kung walang gagawin ng gobyerno, madadagdagan pa ang mga nagugutom na Pilipino. Binanggit din ng opisyal na nabigo ang National Food Authority na gamitin ang 9 billion pesos na pondo nito upang bilhin ang palay ng mga magsasaka dahil sa mataas na standards nito. Tandem! Samantala, wala namang balak ang Commission on Elections na palawigin
ang deadline ng pag-aain ng mga party list group ng manifestation para makasali sa 2025 midterm elections. Ipinagtataka rin ni COMELEC Chairman George Garcia kung bakit mga nananawagang i-extend pa ang deadline, gayong maraming party list naman ang nakapagsumite ng manifestasyon sa tamang oras. Sa tala ng 6 na party list ang nagsumite na ng manifestation of intent to participate bago ang December 29 deadline nito. Mas mababa kumpara sa mga party list na sumali naman noong 2022 national elections. Tandem! Ibinunyag ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na nagpositibo ang ilang stool sample sa norovirus at sapovirus na iniugnay sa pananakit ng tiyan. Ayon kay Acting City Health Officer Dr. Celia Brillantes, kasundo man ito ng isinumiteng stool sample sa Research Institute for Tropical Medicine mula sa Baguio General Hospital na isinailalim sa gastrointestinal at virological testing. Una nang nagpositibo sa bacteria E. coli ang ilang sample ng tubig na nagpapahiwatig ng fecal contamination. Tandem! Sa iba pang balita, asahan na sa Department of Finance ang mga bagong ideya sa ilalim ng pamumuno ng bagong Finance Secretary na si Ralph Recto. Ito naman ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng layunin ng administrasyon na palaguin pa ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala sa ideya si Secretary Recto para sa ekonomiya ng bansa. Gayunman, lilinaw ni PBBM na mananatili ang mga pulis at ginagawang pangangasiwa sa pondo ng pamahalaan. Tandem! Target ni bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto na makakolekta ng 20 billion pesos na buwis kada araw. Ito'y upang matugunan ang mga pondong kinakailangan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon pa kay Secretary Recto, priority niyang makakolekta ng 4.3 trillion pesos ng buwis ngayong taon. Binigindiin pa ng kalihim ang pangangailangang matiyak na magagastos ng maayos ang mga buwis na ibinabayad ng mga Pilipino. Tandem! Wala namang ipatutupad na bagong buwis si Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang pag-upo sa bagong pwesto bilang kalihim nga ng DOF. Ayon kay Secretary Recto, mayroon ng mga nakasalang o nakasalyang panukalang batas sa Kongreso at nakalusot na ito sa Kamara kaya tinitiyak niya na maipapasa ito sa Senado. Nabatid ng pangunahing utos o marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Recto ay mangolekta ng pondo mula sa Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Bureau of Treasury. Maliban dito, sinabi rin ng kalihim na nakatakdang mangutang ang pamahalaan ng 2.6 trillion pesos sunod na taon upang mapondohan ang pangangailangan ng mga Pilipino at bayarin ng gobyerno. Tandem! Suportado ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang pagkakatalaga kay House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon dito kay Director General Balisacan, masaya siyang makatrabaho si Finance Secretary Recto para ituloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Nagpasalamat din si Balisacan sa mga nagawa ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno noong panahon ng panunungkulan nito. Matatandaang formal na ngang nanumpa itong si Secretary Recto sa palasyo ng Biyernes bilang bagong kalihim ng DOF. Tandem! Mararamdaman na sa unang quarter, ngayon pong unang quarter ng taon ang resulta ng mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang mga bansa. Ito ang tiniyak ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kung saan aabot sa mahigit 200,000 trabaho ang inaasahang malilikha o lilikhain ng bilyon-bilyong pisong investment na resulta ng foreign visits ni Pangulong Marcos. Ayon kay Secretary Laguesma, tuloy ang pagkilos ng DOLE upang makita ang proseso
proseso ng pagnenegosyo at investment sa Pilipinas. Sisikapin din ang kagawaran na mapanatili ang industrial peace, pagtiyak na ginagalang ang karapatan ng mga manggagawa at mga employer maging na pagpapalakas sa kakayanan ng mga kabataan. Tandem! Nahuli pa rin daw ang Pilipinas pagdating sa foreign investors kumpara sa ibang bansa. Ito naman ang binigyan diin ni Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, sa kabila ng ibinibidang investment commitments ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Luis, mas maraming nakukuhang investments ang ibang bansa tulad daw ng Vietnam, Malaysia at Thailand. Gayunman, sinabi ni Luis na nasa tamang direksyon ang plano at mga proyektong ginagawa ni PBBM. Tandem! Isang indikasyon naman na tama ang panuntunang ipinatutupad o ipinatupad ng Administrasyong Marcos ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumupa sa 3.6% ang unemployment rate sa bansa noong Nobyembre kumpara sa 4.2% noong Oktubre at 4.5% noong namang Setyembre. Sinabi ng NEDA o National Economic Authority na ito na ang pinakamababang unemployment rate simula noong Abril 2005. Iginiit naman ni Rizal Representative Fidel Nogra ng House Committee on Labor na dapat pang gumawa ng makabagong hakbang upang mapataas ang employment rate sa bansa na naitala sa 65.9% noong Nobyembre. Dahil dito, nagbabala ang mababatas sa posibleng epekto ng El Niño phenomenon sa pagtaas naman ng bilang ng mga walang trabaho, kaya't kailangang makapaglatag ng mga karagdagang hakbang. Tandem! Walang mapapaalis na pamilya sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ng pamahalaan. Itong tiniyak ni Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos sa gitna ng mga agam-agam hinggil sa programa. Ayon kay Secretary Avalos, tutukuyin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga lugar na pansamantalang magiging tirahan ng informal settlers sa loob ng 2 taon habang itinatayo ang pabahay. Matatanda ang inanunsyo ng pamahalaan na magtatayo ito ng mahigit 107,000 housing sa Metro Manila. Kaugnay nito, nauna nang nanawagan ang grupong kalipunan ng damayang mahihirap sa gobyerno na makapagpulong sa kanila upang matalakay ang programa dahil sa pangambang mapapaalis ang mga hindi nakakabayad sa mga tinutuluyan nilang ay. Natin sa oras na 16 na sandali makalipas ang ikapito ng morning, yun pong issue, mainit na issue po sa sektor po ng transportasyon, yung PUV Modernization Program at yung mga updates po, no? Yung pong ilang porsyento na ba ang na-consolidate na prangkisa ng mga transport group, lalo po dito sa Metro Manila. Nasa kabilang linya po natin, isa po sa mga miyembro po ng Magnificent Seven, ang LTAP, no? Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Of course, ang Pangulo po ng LTAP, si Orlando Calando Marquez. Magandang morning po, Calando. Welcome muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino at Miss Judith Estrada Larino. Good morning, Sir Drew, at good morning sa iyong binibining kasama mo riyan. Apo, at pasensya na at medyo naghahanap lang ako na matatabihan ko dahil pero mayroon na, tatabi na ako. Ayan. Para at least hindi tayo, nandito tayo kasi sa circle, ay katatapos lang natin na nagpahayag din. At yan din katanungan nyo na yan din ang katanungan kanina sa Channel 4, sa ating gobyernong telebisyon. So, pinapaliwanag natin yung kaalaman natin po dito sa Public Utility Digital Modernization Program bilang tayo po nag-initiate na gumawa, nag-innovate ng ating air-conditioned Jabo Jeepney sa Makati na noong 1996 ay ginawa na natin yan at inilaunch natin yan yung PNS compliance na tinatawag noong 2004 kay Madam Gloria na yan po ay tumatakbo na ng 20 years. Opo. Na nung dumating po yung ating consolidation na yan at modernization ay napagkiwanan po yung ating pambansang kaysa isa
na sasakyan ng Pilipino. Aha. Apo Kalando, nakailang porsyento na ho ba kayo sa LTAP? Ilang porsyento na ho ba na-consolidate? Na-reach na ho ba yung target? Sa target po, dahil unang-una po ay ito ay first step pa lang naman po yung consolidation na Okay. sinasabi. Dahil nga ako po ay hindi naman po tinutulid sa yan, kundi dapat ay sinunod yung sinasabi po ng ating kagalang-galang na Congressman na Akop at saka yung pagtuldok ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos. Kami po ay nakasuporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program dahilan alam natin po na ang ating public transport sa ating bansa nagkakabuhol-buhol tayo sa problema ng traffic dahilan po sa pagdami ng hindi tama sa sasakyan na dapat po, hindi ako nagdudulong-dulungan dito. Yung dapat na i-develop natin na nagganda-ganda na ang ginawa magsimula sa LRT na ginawa ng ating Pangulong Marcos. At nandiyan tumatakbo noon yung ng ating PNR. Ayan ho ay hindi na nadagdagan at nadagdagan na lang sa susunod na administrasyon yung MRT. LRT na halos marami na ang dapat sumunod doon, ito pa, i-correct ko lang yung sarili ko. Hindi ako nagdudunong-dunungan dito bilang matagal na sumama kay Madam Gloria na inapoint tayo sa road board noon. At tayo ho yung isa sa aral niya sa iba't ibang bansa tungkol sa public transport, mass transport system. So, ito po, dahil tayo naman ay nanunod lang, nakikita natin yung mga ginawa at nagbigay tayo ng proposal, suggestion na sistema doon sa tinatawag na PUVMP, Public Utility Vehicle Modernization Program, na tama po sang-ayon ako doon sa sinabi ni Congressman Romeo Acop na mauna dapat yung road rationalization na ipapatupad. Okay. Ganun po. Kalando, good morning. Ay, good morning, ma'am. Opo. Si Ate Juday. Ate Juday ito. Kalando. Opo. Yung ating lalong gumaganda naman si Ma'am Juday. Oo. Nako. Na yata ngayon. Oo, nako, salamat naman. Kalando, nako, eto, meron na namang itinakdang tigil pasada. Bukas pala yan. Bukas yan. Ano namang Opo. masasabi mo rito? Alam mo, Ma'am Juday, Sir Drew, ako po ay nalulungkot dahil yung mga kasamahan natin ay nagdeklara ng ganito na sana po pakinggan yung pakiusap ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At tignan natin kung ano yung kasunod. Dahil po si Secretary Bautista ay abot kamay sa amin, lahat kami ay ini-entertain niya kung ano yung mga suggestion, wini-welcome niya. Kaya sana ho ang pakiusap ko, dapat po tingnan natin kung ano yung suggestion nyo na solusyon sa problema. Hindi kasi po pwede sa atin, ako po mismo, hindi po pwede sa akin na ang tao ang susundan ng gobyerno. Mag-suggest tayo kung ano ang ikabubuti sa ating hanay ng transportasyon para po upuan natin sa gobyerno. Yan yung pinakikiusap ng ating kagalang-galang Secretary Bautista. Kaya ako po, kami po na hindi sumasali, ipagpaumanhin ang ating mga kababayan dahil alam ko po na yung sentimiento nila. Numero uno, ayaw po nila mawala ng pagmumukha ng ating pambansang panlubang sasakyan ng Pilipinas. Pangalawa po, yung sistema na yung lang sinabi po ng ating Congressman Romeo Acop na Committee on Transportation, yung kasing sistema na mali, hindi nyo pa rin binabago hanggang ngayon. Sinusunod nyo pa rin yung dati. Yan ho. Malinaw po yung sinabi po ng ating Congressista, pero ang sabi naman po ng ating Secretary, bigyan lang daw siya ng 15 days, 30 days, pinakamatagal na 2 buwan. Palugit. At susundin niya yung tamang sistema noong una na ang ating planning franchise
ito yung Public Transport Planning Franchising Division, dapat po kasi, Sir Drew, ay doon po sa DOTR po yan. Pero nasabi na namin kay Chairman Guadis, ay pumayag siya. At ang ating sekretary, pumayag din na ibalik sa DOTR yung ating planning division. Kaya ako po ay nananawagan at nagpapasalamat kay Chairman at kay Secretary Bautista na sana po ay masunod po ito dahil po hanggat nanbigyan po yung problema ay hindi po matutupad ang mapapasunod ng tama. Oo, ang sinasabi naman ng DOTR, tutulungan naman pala yung mga maapektuhan pala. Ayuda. Pala. Yan. Alam mo, Sir Adro, yung ayuda, simula lang yan sa 80,000 hanggang umabot na ng 160,000. Ngayon po ay inaabot na ngayon ng 350,000 at ngayon po kami nila Kaobet Martin, nila Boy Vargas, nila Pedro Dap, sila Jeff Mojanko, nila Acto. Marami pang iba, yung mga, yung ating mga UB Express. Mayroon na pong isang philanthropist na napakagaling at nanungkulan sa gobyerno ng napakatagal na panahon at medyo alam nyo na to, kilala nyo to na talagang may kakayahan sa bangko dahil banker siya, naging gobernador siya. Ang offer niya sa amin ngayon, electric vehicle, 0 down payment, rehistrado na, rent to own. O 0 down payment. Ba? Ayos yan. Pwede yan. Pwede. Ano yan, ha? Lahat ba yan? Lahat ba? Saklaw? Talagang sabi niya sa amin nila Kaobet, mark my words, sabi niya. Within this year, sabi niya, o mga ilang buwan lang, ilalabas ko na yung electric jeep na talaga. Yung itsura. Mukhang traditional jeep. Made in China. Dahil under globalization, dapat po na magbenta naman ang mga taga-kasapi natin sa globalization. Dahil tayo rin ay nagbibenta rin ng produkto sa China, di ba? Kaso nga po, nasaan yung produkto natin na binibenta natin ng mga source ng bakal ay Pilipinas. Dapat itayo dito yung lutuan ng bakal. Yan po yung ginagawa ng Pangulong BBM ngayon. Na itayo lahat ng mga manufacturing company ng public transport, private vehicle, mga delivery truck, vans, lahat, buses, ang kanyang pakiusap ay lahat ng mga manufacturer na nagsusupply. Itayo nyo ang planta nyo dito para may trabaho ang Pilipino. Yan yun po yung binitawan ng Pangulo. Abangan natin yan, Kalando. Naalala ko, tama ba? Philippine blooming. Yung, di ba? Alam mo, sa totoo lang, namamatay na at patay na po ang ating mga manufacturer ng jeep at yan po ay gusto ng ating Pangulo at Jimmy Bautista ang nagrekomenda kay Presidente na ibalik natin ang gawaan ng Pilipinas dahil baka sa kalye ng China, baka sa kalye Amerika, na rin yung jeep natin na pasado sa International Engineering Safety Standard. Yan po yung Philippine National Standard. Hoping tayo dyan, ha? Alright, maraming salamat, Kalando, sa mga susunod na episode at mga susunod na araw, hingay kami sa inyo ng update habang papalapit ng papalit ang January 31. At bukas, Sandro, Madam Juday, kami po na itong national organization, UB Express, mga jeepney, mga taxi, mga bus, hindi po kami sasali sa strike bukas. Kaya ako po humihingi ng paumanin sa ating mga kabukha, kababayan, kasama sa transportasyon. Huwag niyo sana isasama ng loob dahil kami po ay bago kami pumunta sa kalsada, huwag sana mabaliktad yung bangka na yung 20% na hindi nakapag-consolidation, kung pagbibigyan ang gusto nyo, paano naman kaming 80%? Kami naman ang babalik, pupunta sa kalsada. Huwag naman po. Dapat mag-usap po tayo. Tulungan natin ang gobyerno. Paunlarin natin dahil ang sabi ng Bongbong Marcos Jr., dapat po ang pag-unlad ng Pilipinas ay utak, hindi utak. Tama.
Alright, Tando Marquez, sa iyong oras, magandang umaga. Ingat ha, ingat sa biyahe. Good morning, Salamat po. Rolando. Good morning. Alright, God bless good po. luck. God Sambayan bless. ng Pilipino, God bless po. Salamat. Yan po, si Ginoong Orlando Calando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Ayos na. Operator sa Pilipinas, LTAP. So, hindi po sila sasali. Kasama. bukas. Oo. Hindi po sila kasama sa isasagawa nga pong malawakang transport strike ng grupo pong Manibela at Piston. Laban po yan sa PUV modernization. Sa oras ng ganap ng ay 2 ng umaga, sa inyo pa rin nag-iisang tandem sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Tandem! Ipinida ng National Housing Authority o NHA ang mahigit 80,000 pabahay na naitayo sa buong bansa noong nakalipas na taon. Dahil dito patuloy ang ginagawang pagsisikap ng NHA na makapagbigay ng mas maraming pabahay para sa mga nangangailangang Pilipino. Ang ako naman si NHA General Manager Joe Ventay na higit na pauunlarin ng ahensya ang programa, serbisyo at pakikipagtulungan sa mga pampubliko at pribadong sektor sa tulong na rin ng Build Better, More Housing Program. Tandem! Samantala, nakapagtala ng pinakamalamig na temperatura ang National Capital Region para sa taong 2024. Nangyari kahapon. Ayon sa pag-asa, nakaranas ang Science Garden QC ng temperaturang, o na-record ng Science Garden dyan sa QC ang temperaturang 20.2 degrees Celsius. Aba, malamig-lamig. Malamig. Ang temperatura naman dito sa Baguio City, at least ito yung nakakapagpalamig din sa atin. Ano? Ang malamig ng panahon ay bunsod naman ng northeast ng monsoon ng Amihan, kaya't asahan pa raw ang mas malamig na temperatura sa mga susunod na araw. Tandem! Alright, kanina kausap po natin ang grupo pong LTAP ni Calando Marquez. Tayo naman po ay magtungo sa panig naman po ng DOTR sa pangunguna po ng Office of the Transport Cooperatives. Ang chairman po ng nasabing tanggapan, si Ginoong Andy Ortega, nasa kabilang linya na po natin. Magandang umaga po muli, Chairman Andy. Welcome muli sa DWIC LU23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ay, good morning. Magandang umaga sa inyo, Drew and Judith. Good morning. Good morning, Chairman. Opo, Chairman, ano na ho ang update batid namin nung last Saturday nagpa-press con po kayo at kay inyo pong tinitiyak nga po yung makatatanggap ng tulong ito nga pong mga operator at mga driver na apektado nga po nitong PUV modernization. Sa panig ho ng DOTR, ano pa ho yung mga karagdagan pa ho mga tulong na inyo pong ipapahatid sa kabila po ng pagtutol ng ilan pong mga transport group at bukas nga po meron pong Tigil Pasada ang grupong Manibela at Piston. Habang po may mga hakbang na pinaplano yung ating mga kaibigan na hindi nag-consolidate, tuloy-tuloy lang po kami, lalo na dito sa OTC. Kasi sabi ko nga, di ba may tulong na ibibigay yung gobyerno through DOLE at TESDA. Dalawang programa po to para mabigyan sila ng parang additional na dulong sa ibang profesyon at parang puhunan na sapat para sila magsimula ng ibang trabaho o ibang negosyo. Inulit ko na naman yung aking panawagan, pag-contact dun sa mga kooperatiba natin nationwide. Opo. Sabi ko sa kanila, nagbigay sila ng 100% commitment na tutulog sila sa mga drivers po na hindi na magdadrive kasi na yung operator nila nag-ayaw na or rather hindi na nag-consolidate. So now I would like their commitment na talagang sila ay tutulong, sila ay iengganyo nila yung mga drivers para sumama sa kanilang kooperatiba po kasi sabay-sabay po yan tulong ng gobyerno at saka tulong din po nung mga kooperatiba na majority po ito na sumama sa programa. Kailangan po natin sagipin ang ating mga drivers po. May sasabi si Calando kanina, meron daw isang, tama ba? Banker o pilantropo na tutulong din pala, Chairman Andy, para tutulong sa mga
chuper at mga operator para ma-achieve po natin yung PUV modernization. Gagawin daw electric, meron ho bang... May mga alok na electric. May mga alok ho vehicles. ba bukod ho doon sa sinasabi ni Calando? Baka meron pa ho iba pang alok? Alam mo, tama po si Calando. Ganito ang sitwasyon para lang pa po ma-picture natin. Opo. Yung mga gustong tumulong sa Kongreso, marami po dyan. Senator Maceda, Congressman Salceda, Congresswoman Claude Bautista Lim, Senator po, may mga pending bills po yan. At kung makikita nyo, ang ganda ng tulong nun. Then, meron tayong mga local manufacturers na gustong gumawa ng mga Yan. jeep, tapos mura. Tapos may mga grupo po tayo, gaya sabi ni Calando, may mga grupo naman tayo sa ibang bansa na gustong tumulong. Lahat po ang mga to ay nandyan na for the past years or ang iba po humahabol na because gusto nilang tumulong ngunit napipigilan kasi nga pana-extend yung ating deadline. Ayun. Dahil Ay. tapos na yung extension, ika nga ang dating sa kanila, eto na, totoo na, itutuloy na, kaya naglalabasa na po sila, nagtataasa na sila ng kamay para sabihin, kasama ko sa pagtulong sa programa. Yun po yung naririnig natin, yun po yung nakikita natin. Kaya importante po dito, nakita na ng mga all over, no? Yung mga iba-ibang grupo na seryoso na talaga yung programa. So lalabas na po sila ng kanilang mga tulong and tayo po sa gobyerno, we welcome it. Dahil yung mga nag-embrace sa programa years ago, yung mga majority po na nag-consolidate, siyempre uhaw na rin po yan ang mga additional tulong. So ito po yung hinihintay natin at itutuloy na po yung programa and definitely yung sinabi ni Calando, iisa lang yan sa maraming ina-expect namin na tutulong po. Alright, nako. Chairman Ortega, sabi nyo nga kanina, no, nagkakaroon ng, kaya hindi matuloy-tuloy kasi extend ng deadline. So, paano na naman ito? Dahil, January 31 na lang. January 31 na lang talaga. Pero may mga ilang panawagan pa, tapos magtitigil pa sana bukas eh. Unang-una, para po maging klaro tayo, yung ginagawa po ng mga kaibigan natin na ayaw sumama or hindi na nga sumama, Opo. karapatan po nila yan. Hindi naman po natin sila mapipigilan. Right. Ngunit, kailangan lang natin maintindihan, malaman, malaking majority na po ang nag-oo. At talagang, sapat to para ituloy yung programa. Ngayon, yung kanilang daing po ng piston at saka yung ibang grupo po, it is more of ayaw nilang sumama na mag-consolidate. Yun yung pinaka, meat of the situation. Ayaw nilang isurrender yung kanilang prangkisa sa isang kooperatiba. Gusto nila sa kanila lang. Sarili. Sarili po for the past 70 years na yan. Naintindihan po namin, masakit po ang pagbabago. So, ang sitwasyon ngayon, nasa Supreme Court na po yun. Okay. Mahirap na mag-comment, sino ang tama, sino ang mali. Hintayin na lang natin ang Supreme Court because sa Supreme Court, eventually naman po ang nagdidesisyon sa mga disagreement. So, respetuhin na lang natin yung proseso. Pero dito sa gobyerno, tuloy-tuloy po kami dahil wala namang sinasabi pa ang Supreme Court and tuloy-tuloy dahil kailangan namin silbihan yung mga driver, operator, yung sumama, hindi sumama. Dahil yung hindi sumama, tutulungan namin. Yes, Yung sumama, of course, itutuloy oo. namin. So, we cannot stop. Ngunit yung ginagawa ng ibang grupo, at saka iklaro ko lang po, hindi welga yan. Dahil with due respect sa Okay po, kanila, sige po. mukhang alam naman natin hindi nila kaya magwelga. Dahil when you talk about welga, you need the majority para maging successful. At klaro naman po, na ang majority po ay sumama na sa programa. So sila po ay magpapahayag ng kanilang hinaing, sila po ay magpoprotesta, ibibigay po natin sa kanila yung karapatan na yon. Ngunit ang gobyerno ay tuloy-tuloy dahil ang position po namin, majority ay nasa grupo ng PUVMP at saka ito po yung tama, ultimately, it is the commuters na kailangan nating silbihan Oo. dito. Yun nga yung binabanggit kanina ni Calando, Tandem Drew, no, mga kaibigan, Chairman, na paano kaming 80% na nakiisa na dun sa programa. Di ba? Samantalang merong 20%, ito nga po yung bago siguro ng mga magtitigil pasada nga simula bukas. Totoo po yun. Alam mo, may joke nga eh. Sabi sa amin sa majority, Chair, paano kung kami ang magwewelga? Ayun! Alam mo, Actually,
It's a joke, pero I'll be very honest sa inyo. Half meant. Sa kanila ako takot eh. Dahil sila ang majority. Pag nag-welga yun, at talagang stop ang ating operation. Yun ang welga talaga, Chairman. Just to, sila ay 80% or more, pero kung titingnan mo, ang talagang nag-o-oppose sa programa is around 5%. Na? Oo, 5% po maliit yan. na porsyento. So yun po ay 1%. Even though maliit lang po, syempre kailangan natin silang pakinggan, Of kailangan natin course, tulungan. right. Pero sa totoo lang, ang hindi lang po natin nakikita, salamat sa pag-mention, yung majority na nag-aabang, na naghihintay, na gusto nang ituloy, yun po yung kailangan natin pakinggan. Ang problema siguro po, alam mo naman po, siguro they are the silent majority, baka kailangan natin pakinggan naman po sila para marinig nyo po. Ano ba ang hinaing at gusto nilang mangyari? Right. Yung majority ba, I mean yung minority, saan ba yan? Metro Manila lang ba yan concentrated? Or meron ding mga ibang Sa lugar? ibang rehiyon. Sa ibang rehiyon? Siguro po sa dalas na po nila ng pagtitigil pasada or pagrarally, I think nakikita naman po ng sambayanan na ang concentration po nila ay nasa NCR. NCR, right. Okay. And in a few regions, kasi if you will really look at the number as a whole, Opo. may lugar nga sa ibang region 100% na consolidate. Alam niyo ba pag pupunta kami Visayas. sa ibang lugar, sa ibang probinsya, hindi nila anong welga, anong tigil pa, well, hindi nila ramdam po yun. Kaya nga, may konting tampo po siguro sila na bakit hindi kami napapakinggan? Bakit parang ang akala ng buong Pilipinas nagkakagulo ang transportation? Hindi ba nila alam na solid ang transportation? Kaya lang, meron mga konti dyan na talagang ayaw na hindi naman natin sila pwede mapipwersa. Siguro po, kailangan natin tingnan as a whole what is really, kasi alam niyo po, ito yung pasensya na dagdag ko lang. Opo. Alam mo yung mga hinaing ng mga nasa loob ng programa, even yung mga nasa labas, lahat po yan maniwala kayo, kayang pag-usapan at kayang ma-improve yung mga nakalagay na provision. Yun po yung totoo at na-improve na po namin yan for the Okay. past year. Yun po yun. Okay. Oh, sige po. Chairman, aabangan ho natin habang developments papalapit pa. na po ang Enero at 31 na kung talagang yan ba ay sinasabi ni Secretary Jimmy ay last na ba yan? Wala na extension. Wala nang Yung January Sa gobyerno, 31. last Pagpapalawig. na po talagang sa gobyerno po, talagang decidido na po Final ang answer gobyerno. na. huling hirit na, kumbaga. Sige po. Chairman, marami pong Thank you, salamat sa Chairman. inyong pong oras. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Good luck po sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Good Salamat morning. po. Salamat po. Alright, si Chairman Andy Jesus Andy Ortega po ang chairman ng DOTR Office of Transport Cooperatives. At sa pagpapatuloy pa ng ilang pa mga pahabol po na balita, Tandem! inisa-isa na ni Commissioner Bienvenido Rubio ang mga accomplishments ng Bureau of Customs noong 2023 at target nito naman ngayong taon. Sa New Year's call ng BOC noong Enero at nagtipon-tipon ang mga pangunahing opisyal ng adwana kung saan inilatag ni Rubio ang mga tagumpay ng ahensya. Kabilang na rito ang 5-point priority program, partikular ang matagumpay na digitalization ng 96.99% ng proseso ng customs at record-breaking collection na 883.6 billion pesos. Ipinagmalaki rin ni Rubio ang tagumpay sa pag-hire at pag-promote ng 600 individual at inanunsyo ang nalalapit na pag-release sa matagal nang hinihintay na 2018 Employee Rewards ngayong unang quarter ng 2024. Tandem! Samantala, bahagi na rin ito ng good news dahil napabilang po sa top 10 trending destinations for travelers for 2024 ang Panglao dyan sa Bohol ng international travel agency na Booking.com. Inilarawan ng Amsterdam-based agency ang Panglao bilang greenest destination sa Pilipinas na mainam para sa mga turista na naghahanap ng magaang na island life. Ayan, habang pinagtutuunan ng environment conservation.
Kinilala rin ng Booking.com ang Alon at Danau Beaches, ngayon din ang outdoor activities sa isla, kabilang ang island hopping at ang diving spot sa lugar. Maliban sa Panglao, pasok nga rin po sa listahan ang Beppu sa Japan, Valkenburg sa Netherlands, Voller sa Albania, Chemnitz sa Germany, Rotorua sa New Zealand, Cairns sa Australia, Buenos Aires sa Argentina, Portland sa USA, at Merida Chan naman sa Mexico. An inside story sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-Grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Magandang umaga. Kumana sa second half ang TNT at nakapasok sila sa quarterfinals ng PBA 48 Season Commissioner's Cup nang nanalo sila sa Phoenix Super LPG 116-96 kahapon sa Phil Sports Arena. Bida si Rahir Hollis Jefferson sa kanyang 35 points at 11 assists at natapos ang kartada ng TNT sa 5-6 pagkatapos ng eliminations. Makakaharap ng TNT ang top seed Magnolia sa quarters at kinakailangan nilang manalo ng 2 beses para umabot sa semis. Calvin Oftana tumulong ng 19 points at sina Kim Aurin at Brian Heruela may 18 at 14 points na kinana. Ang sabi ni TNT coach Jojo Lastimosa, there are a lot of heroes for us tonight. Nakabalik din si Roger Pugoy at meron siyang 11 puntos sa unang laro niya pagkatapos ng FIBA Basketball World Cup. Ang ibang mga matchup sa quarters ay number 2 San Miguel Beer laban sa number 7 Rainier Shine. Pangatlong rangkong Barangay Ginebra, makakaharap ang 6th seed North, habang ang 4th place Phoenix makikipagbakbakan. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raze, Vespa motorcycle, 1-year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number, FTB 179864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Posibleng hindi maabot ng pamahalaan nag-target nitong Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Ayon sa Nomura Global Market Research,
maring umabot sa 5.8% ang GDP ng Pilipinas. Kumpara ito sa 6.5% hanggang 7.5% na target ng gobyerno na GDP dahil sa mataas na interest rate at external demands. Ngayon man bahagyang mas mataas ang pagtaya ng numura sa GDP ng bansa ngayong 2024 kumpara sa 5.2% noong nakarang taon dahil sa gastos ng pamahalaan sa infrastruktura. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 22 katao ang patay dahil sa landslide sa isang minahan dyan sa Tanzania. Ayon sa mga otoridad, una na nilang binalaan ang mga minero na wag nang magmina sa Dar es Salaam dahil matagal na itong ipinagbawal. Ikinalungkot naman ni President o Tanzanian President Samia Suluhu Hassan ang pagkasawi ng 22 minero. Sinabi ng Pangulo, ang mga maliliit na minero sa lugar ay nagsisikap na kumita ng pera para sa kanilang pamilya at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Ngunit hindi namang inaasahan ang pangyayari sa nasabing bansa. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ibinunyag ni concert queen Pops Fernandez Ano yan? na naging boyfriend niya ang Wow. singer na si Randy Santiago pero Pero, sa telepono. anong tawag dun? Phone jowa? At Ayos, ayon kay Pops, Oo. ang bilis daw kasi ni Ratsky na kumindat. Ay, di Uy. pala. Ang bilis daw kasi ni Ratsky, ganun din, kung ganun siya kabilis, ganun din siya Katinik. Kaya Talaga bukod po naman. sa matinik po yung shades, ibinahagi rin ng concert queen na isang beses ay pinayagan siya ng kanyang ina na sumama kay Randy para mag-movie date, subalit hindi na ito naulit. Baka naman MU lang yan kasi telepono eh. Ito naman mga to. Kayo naman, Grabe, oh. baka mapakanto na lang Hindi siya naman may sabi. bababa eh. Hindi naman babaero siya. Oh, grabe naman kayo. Kayo naman. No. Isa pa raw. Ayan nga, aminado rin si Pops. Ganda ni Pops. Ito pa. Haba ng hair. Na nanligaw sa kanya, si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, ilang dekada na ang nakararaan. At kung niyo pong matatandaan, Yari sa kayo mga pa. 80s, 90s, Oo. Gary V and Martin Rivera. Yan po ang Magkalaban. magkalaban po yan. Magkatunggali bilang Magkatunggali po yan. concert king. Concert King, yan. At matatandaan si Pops ay binayayaan ng dalawang anak na sina Robin at Ram Rivera sa dating asawa na si Martin Rivera. Tandem! Eh, ang ganda naman kasi talaga ni Pops Oo Fernandez. naman. Kahit ngayon, di ba? Ilan taon na kaya yan? Sa tingin mo? Nasa 40s. No! Pero ang ganda niya talaga, no? Na-maintain niya yung kanyang itsura. Siyempre naman, bilang artista at singer. Samantala, ito na ang ating good news. Naku, good news para sa mga Pilipino. Kanina meron na tayong isang good news. Meron pa ulit na isa. Ayan, ha? Ito'y dahil kinilala po ang isla ng Palawan bilang ika-4 na trending. Trending destination. Hindi lang yan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Batay naman ito sa report ng Chief Advisor na pinakamalaking travel website sa buong mundo. Inilarawan po ng travel website ang isla ng Palawan bilang slice of heaven na kung saan ay tahanan din ng mga endangered species, endangered animals. Dahil dito, inaasahan na lalo pang dadagsain ng mga turista ang Palawan. At ito nga, top trending destination naman ang Tokyo, Japan, habang pumangalawa ang Seoul, South Korea, at ikatlo ang Halong Bay dyan sa Vietnam. Alright, at dyan po, pansamantala nagtatapos po ang inyo po nag-iisang tandem. Dito po rin po si Pila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw 23. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, ngayon pong Enero 15, araw po ng biyaya. Sweldo? 2024. Araw ho ngayon ng sahod. At bago tayo magpaalam, batiin muna natin
ng isa pong maligayang kaarawan, si Rose Manansala ng FAO Jensen. Happy birthday po kay Rose. At muli po, sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez at sa ngalan po ng ating po mga nakasama sa News Center, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larry. Pabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang palatuntunang Karambola! Bye!